Hello guys! Laba time! Tagal ko na hindi nakapaglaba guys kasi gawa ng ano pag panggabi kasi ako guys, pagdating ko antok na antok ako kaya hindi talaga ako na buti na lang may naglalaba. Kasi kung wala talagang mapipilitan akong maglaba kasi yan talagang wala akong susuotin. So ngayon guys, ayun nung Tuesday pangamaga ako at ngayon naman magpapanggabi na naman ako sa ano sa Tuesday. Ayan. Yeah. Yeah. May bisita dumating guys. Ayan, so panggabi na naman tayo guys. Ayan, sana hindi tayo masyado affected sa ano sa sa gabi. Kasi sa gabi kasi talagang antok na antok. Grabe, super antok talaga. Pero pag once na nakatulog ka ng ano guys, ng talagang mahimbing, ayan, kung ganito na hindi masyado mainit, ayan, talagang ano tulog ka ng maayos. Pagdating mo doon sa work mo, syempre hindi ka antok. Kaya lang naman ako inaantok guys kasi minsan ang tulog ko 3 to 4 hours. Minsan nga ilang oras lang talaga, minsan 2 hours lang, 3 hours. Grabe, pagdating ko doon, super antok na ako. Tapos pagdating ko dito, pag once na sumakay na ako ng motor, sa motor pa lang guys, super, talagang, oh my god, sabi ko malalaglag ako dito, na antok ako sa motor. Kaya, sabi ng partner ko, ay, huwag ka matulog dyan. Kaya malapit na tayo, doon ka na matulog. Ewan ko guys, hindi ko talaga mapigilan yung ano, hindi ko naman talaga sinasadya. Pag sumakay ako ng motor, talagang, sinasadya ko talagang ipikit yung ano, idilat yung mga mata ko, pero ang nangyayari talaga namang pipikit talaga siya. Ang kainis. Diba? Pag inanto ka talaga, walang nakakapigil kasi ang gamot doon, kailangan mong ipikit siya ng 5 minutes. Ayan, kahit ano, mga 5 minutes lang talaga pag pinikit mo, then after that, makaka-recover ka. Kasi ginagawa ko yan. Pag for example, nasa trabaho ako, super antok ako, magpapa-assist ako. Sabi ko, sa CR lang ako. Pero pagdating sa CR, pipikit yung mata ko ng 5 minutes. Over na nga daw yung ano ko 5 minutes eh. Siyempre, kailangan ko talagang hindi antokin. Siyempre, maraming taong nadaan, di ba? Nakakahiya naman sa mga empleyado na nakapikit ka, di ba? Kaya ginagawa ko siya ng paraan. Ayan, if ever hindi talaga matanggal, eh, nagkakape na ako. Ayaw ko kasing kape ng kape guys, kasi siyempre baka magkasakit din tayo in regards of coffee, no? Kasi sa kape, meron din tayo nakukuha ang sakit niyan, kaya hindi pwede yung maya-maya tayo, kapeng-kape. Ayan, so, ang pagkakape guys, isang beses lang yan. So, dapat ang kape is maga, yon isang beses. Tapos sa gabi, kung gusto mo magkape, isang beses lang din. Pero kadalasan po kasi sa aming mga security guys, ayan, pagdating namin alas 7, nagkakape na kami. Pagdating ng alas 12, inantok kami magkakape na naman. Pagdating ng alas 3, ayan, super antok na magkakape na naman. My God. Kaya sabi ko talagang, ang sakit ng guard, yung pagkakape. Kasi, yung kasama ko dati guys, ayan, nung na-hospital siya, sabi ng doktor, iwasan daw yung kapeng-kape. Kasi may makukuha daw caffeine. Ayan, marami daw tayo nakukuha ang caffeine dun sa kape. At sugar. Kaya, kung magkape ka, dapat ay isang beses lang sa isang araw. Ayan, so ang ginawa nung kasama ko, dahil hindi niya maiwasan na magkape, yung isang, bumili siyang tumbler, yung hindi lumalamig yung tubig. Ayan, so isang kape, nilagay niya daw sa tumbler, pinunuan niya ng tubig. Ngayon, the whole day, the whole night, yun po yung iniinom niya. So, amoy kape siya, pero wala na siyang lasa. Pero it's okay, ang mahalaga, nakaka-recover siya doon sa antok. So, minsan ginagawa ko rin yan, ayan, lagi mo, siguro ngayong, panggabi ako, tatry ko din gawin niya, para hindi ako masyado maano sa kape. So, ang gagawin ko, magtitimpla din ako. Meron din akong tumbler, guys, bumili din ako, gayang-gaya nga no? Kasi para syempre, naghahanap tayo na yung hindi naman tayo mapasama, di ba? Of course. Sino bang gusto mapasama tayo, di ba? So, dahil sa hindi natin maiwasan yung kape, ganyan ginagawa ko. So, sabi naman ng mga kasama ko, no, first time lang ginawa ko yan, guys. Oh my God, di ko kaya yan. Kaya walang lasa eh. Syempre, inumin mo walang lasa, pero amoy kape pa rin siya. At least, di ba? Hindi tubig. Ganyan, kape pa rin siya. Pero,
kahit pa paano, hindi ka mapapasama doon kasi the whole day, isa lang ininom mo, di ba? Pero, nakakainom ka sa 3 break ng coffee kasi hati-hatiin mo lang yon. So, hindi naman siya nalamig. Kadalasan po talaga ng tumbler na hindi agad-agad nalamig is Aqua Plus. Ayan, bumili ako ng Aqua Plus, guys, para meron akong paglalagyan ng water. Ayan, with coffee. Para at least yung gamot sa antok. Yan, yun talaga ang pinakagamot sa antok. At pangalawa na rin yang ipipikit mo yung mata mo ng 5 minutes sa kung saan mang lugar na pwedeng pumikit. Ayan, para magising yung mga pilik mata mo. Kasi yung mga pilik mata talaga ang napakaano dito talagang tumatakip siya. Pag once na talagang antok na siya, hindi niya kaya talagang itatakip niya yung mga pilik mata. Kaya, ang nangyayari, talagang yung guard nakakapikit. Ayan, sasabihin nila nakakatulog. Of course, hindi naman talaga, intention na matulog. Pero ang intention talaga niya is, para hindi siya antokin, pinipikit niya yung mata niya para mabawasan yung antok. Yun. And after that, ayan, kailangan din na, palagi kang, alert. Ayan, para kasi pag hindi ka alert, wala kang alertness, ayan, talagang aantukin ka pag lagi ka lang patamlay-tamlay doon, ayan. So, gagawin mo parang maglalakad-lakad ka kaunti, ikot-ikot, ayan, kung wala kang gagawin, magsusulat-sulat ka, ayan, para hindi ka antukin, ganun yun. Hindi yung pag inantok ka, pinagbigyan mo na agad yung sarili mo. Talagang itinulog mo pa. Ayan eh. Oo, maraming dyan, security na gano'n. Ayan, pinagbibigyan agad yung sarili, no? Maga-maga pa ha, 7 pa lang ng gabi. Ayan, pagdating inantok na, pinagbigyan na yung sarili. Pumikit na, ayun. Ayan, gawa din tayo ng paraan, guys, para mawala yung antok. Hindi yung pagbibigyan natin. Kasi tayo naman, pumunta doon para magtrabaho. Hindi po para matulog, di ba? Nandiyan tayo para magtrabaho at inaasahan tayo ng company na talagang gagawin natin yung trabaho natin na inatang nila sa atin para hindi masira yung tiwala. Di ba? Yun yung pag once na nasira na yung tiwala ng company sa isang security, sa isang grupo ng security, magpapalitan ng security yan. Pag nakikitang laging tulog yung mga guardia at sasabihin ng na hindi safe yung company ko sa inyo kasi lagi kayong tulog, patay na. Talagang papalitan na kayo. Diba? Kaya, be aware, guys. Hindi po tayo pumunta para magsahod lang. Pumunta tayo para mag-duty at magbigay ng responsibilidad natin sa company. Ayun. Na inatang sa atin, of course. Ayan. Kaya, pag nag-duty tayo, ayan, kailangan matulog tayo na maayos. Para pagdating natin sa duty is, magampanan natin na mabuti ang ating mga trabaho na inatang sa atin ng ating mga officer. Ayan. At higit sa lahat, ayan, di tayo patulog-tulog doon sa duty, of course, di ba? Lagi nyo iisipin, guys, pag inantok kayo, ayan, sinasahuran tayo. Kaya tayo nandyan, hindi matulog, diba? Ayan, kasi kadalasan po kasi ng mga gumagawa ganyan is yung mga kabataan na akala nila ganun-ganun lang ang pag-duty. No. Ang pag-duty is responsibilidad yan ng isang security para hindi maunakawan ang isang kumpanya kaya nandyan ka. Pero kung patulog-tulog ka, talagang may tendency na pwedeng maglabas ang empleyado or magnakaw ang empleyado kasi nakikita nila na ikaw na naman ang naka-duty dyan at patulog-tulog ka. So, pipiliin nila yan kung sino yung mga patulog-tulog dyan, doon sila maglalabas. Ayan. Ayun, may natutunan naman kayo sa akin, guys. Ayan, i-share nyo po ang video natin and thank you for watching. Don't forget to like and comments. Thank you, everyone. Good morning.